What's up mga tol? Magandang araw. Another day, another bike na naman ang kakalikutin natin ngayon mga tol. And for today's video, meron nga palang dinala dito, isang Tsunami Seaboard na GR02. Pang gravel specific nga pala tong Tsunami Seaboard na to. Pero naka-set up siya ng hybrid. Ang job order ko nga pala dito ay i-upgrade ko yung mga brake set. Ang gusto nga pala ng client natin ay i-hydraulic na yung mga brake set. Sa kadahilan ng naka-mechanical pa yung kasalukuyang nakakabit. Ang ipapalit ko nga palang hydraulic brake set ay Shimano Nan Series na MT200. At kung napapansin nyo, naka-post mount nga pala yung caliper nito. At yung mounting ng disc brake caliper dun sa frame set ay naka-flat mount. Kaya gagamit ulit tayo ng flat mount to post mount na adapter. At kung napapansin nyo mga tol, mataas yung caliper at kakaunti yung kapit sa rotor. Pang 160 naman yung ginamit kong adapter, bakit mataas pa rin yung caliper? Hindi ko sure kung anong naging dahilan. Mukhang kinapos ata yung utak ko sa pag-estimate. Mas magaling ang kamay ko dyan. Akala ko talaga makakatsamba na. Minsan kasi kapag mga ganitong conversion, unpredictable eh. Hindi totoo yan. Minsan sakto, minsan hindi. Parang toyo lang ng above ba? But anyway, nagsuggest na lang ako kay client na magpalit na lang ng 180 na rotor. At pumayag naman si client, okay lang naman daw sa kanya, basta gumagana. Bahala ka sa buhay mo. At ngayon yung likod naman na caliper ang ikakabit ko mga tol. Kaya nga lang, hindi umubra yung adapter mga tol. Ang dahilan, tumutukod yung adapter dun sa seat stay ng frame. 140mm na yung ginamit kong adapter. Dahil 140mm din yung rotor na nakakabit. Kaya nga lang men, makitid pa rin. At kahit ganun pa man, may naisip pa rin tayong solusyon dyan mga tol. Pero bago ko maisakatuparan ng solusyon na yun, kinausap ko muna ulit si client at pinaliwanag ko sa kanya kung anong naging problema. Nag-agree naman siya sa gusto kong mangyari. Galing ha? At naitenga ko nga tong trabahong to ng ilang araw. Hanggang sa dumating nga yung in-order kong solusyon para dito. At eto nga yun men, Shimano caliper na pang flat mount. At eto nga yung solusyon na sinasabi ko mga tol. Papalitan ko yung caliper ng MT200 ng pang flat mount na caliper. Ang modelo nga pala nito ay Shimano UR300. Buti na lang may nabibiling caliper lang. May kasama na nga rin pala tong brake pads at mga tornilyo. Isasalpak mo na lang talaga siya. At kung sakaling nagkaroon ng ganitong senaryo sa bike nyo mga tol, at magpapalit din kayo ng caliper. At kung tatanungin nyo kung saan to nabibili, ilalagay ko na lang yung link sa comment section. At bago nga matapos ang araw na to, tara, samahan nyo akong ikabit to.
At nung mapalitan ko na nga ng flat mount na caliper, eto na yung naging resulta mga tol. At kumapos din nga yung rotor. 140mm lang kasi yung nakasalpak. Kaya ang ginawa ko, yung 160mm na rotor na binaklas ko dun sa harap, sinalpak ko na dito sa likod para quality. At syempre, para sa huling banat, kailangan natin magbanto ng mineral oil. Medyo marami-rami rin kasi yung nabawas nung pinalitan ko ng caliper. At ayos na mga tol, todos Los Santos Mariano kain duna. Natsambahan ko na naman. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang tsamba mo, malakas eh. But anyway, I hope meron kayo nakuhang idea dito sa ginawa ko. Kita-kits ulit sa susunod na episode ng Bike Kalikot natin mga tol. Salamat nga pala sa panonood and ride safe!